Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, March 21, 2024. Patuloy nga pong umiiral sa ating bansa yung easterlies at yung northeast monsoon. Asahan nga po natin na makakaranas ng malinsangang panahon sa parte ng Caraga, Davao and Davao de Oro. Asahan po natin dyan yung easterlies. At sa may parte naman ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, and Camarines Norte, Metro Manila, apektado naman po tayo dyan ng northeast monsoon o yung amihan. At habang meron naman na low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman po ang tsansa niya na maging isang ganap na bagyo at pumasok sa ating bansa. Pero may posibilidad nga na ito ay yung extension ng kanyang kaulapan ay magdulot ng pagulan sa parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ayon po yan sa ating advanced weather forecast. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na posibleng makaranas ng pagulan. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga, asahan natin yung eastern section ng Mindanao. May chance nga po yan ng mahina at katamtamang pagulan. Maging ang parte nga po ng Central Luzon, asahan nga po natin na makakaranas tayo dyan ng mga biglaang pagulan at makulimlim na kaulapan naman yung malaking bahagi ng Northern Luzon hanggang sa parte ng Metro Manila. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, asahan natin na gaganda muli ang lagay ng panahon ng malaking bahagi ng ating bansa, maliban na lamang po dito sa may parte ng Northern Luzon na magiging makulimlim po ang kaulapan at may tsansa pa rin ng pagulan sa may Polillo Island. Yung eastern section naman po ng Mindanao, may tsansa pa rin po yan ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, ganun pa rin po yung ating magiging possible scenario. At pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, asahan natin makulimlim pa rin ang kaulapan ng halos sa buong Luzon at may tsansa po ng pagulan pa rin sa may parte ng Polillo Island at ang eastern section nga po ng Mindanao. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin itong low pressure area na to ay mananatili lamang sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating nga po ng March 22 hanggang 23, dahil nga po may high pressure area na umiiral sa parte ng Japan, ito nga po ay mahirapang gumalaw. Pagdating naman ng March 23, dito po mapapansin natin na ito po ay posibleng dahan-dahan na papasok yan dito sa lalapit sa ating Philippine Area of Responsibility, pero ito nga po ay may tsansang malusaw bago po yan makapasok ng ating far line. Pagdating naman ng March 25, dito nga po asahan natin may tsansa ng pagulan sa may parte ng Visayas dahil po yan sa extension ng kaulapan ng low pressure area at posibleng malusaw din po yan kagad. Pagdating naman po ng March 26, asahan natin may tsansa ng pagulan itong parte ng Metro Manila, Bicol Region, Mindoro Provinces, dito po sa Visayas, Mindanao, dahil naman po yan dito sa umiiral na easterlies. Pagdating naman po ng March 27, ganun pa rin po, posibleng may tsansa ng mga pagulan ng halos sa buong bansa. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan. Pagdating naman din po ng March 28, may tsansa pa rin po ng mga mahina at katamtamang pagulan lamang ang halos sa buong bansa. Pagdating naman ng March 29, dito po mapapansin natin mawawala na nga ng tuluyan yung northeast monsoon o yung amihan. Pero pagdating naman po ng March 30, dito mapapansin nga po natin muling bubugso yung northeast monsoon, pero dahil lamang po yan sa high pressure area na iiral sa parte ng China. Pero kung mapapansin nyo nga po dito sa ating advanced weather forecast system,
na halos sa easterlies na nga po yung mararanasan natin sa katapusan ng Marso. Again, inuulit nga po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. At kung mapapansin nyo nga po, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa parte ng Pacific Ocean ay sunod-sunod na nga po nagkakaroon ng mga low pressure area na nabubuo sa karagatan. Kaya ito pong imo-monitor natin itong mga posibleng sama ng panahon na ito na nasa Pacific Ocean, kung ito po ba ay makaka-apekto sa ating bansa at tayo po ay makapaghanda agad. Again, inuulit po natin manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating